Alas-alas, ang sarap sa nang pakinggan ng mga palakpakan kung ang tagumpay ay totoo at hindi galing sa pawis ng panlilinlang. Sa loob ng marangyang grand ballroom ng isang sikat na hotel sa Iloilo, ang mga ilaw ay kumikinang, ang mga suot ng mga bisita ay naglalagablab sa karangyaan at ang pangalan ng asawa ko ang bukal ng bawat papuri. Si Adrian Quintana, nakasuot ng napakagarang tuksido, ay nakatayo sa gitna ng entablado habang masayang ibinabandera sa mga mamahayag ang kanyang bagong koleksyon. Naka-standby ako sa gilid ng backstage. Suot ko ang simpleng puting blazer at itim na pantalon, walang pampaseksing borol kundi ang pamilyar na tatak ng pagod sa ilalim ng aking mga mata. Ako ang nagpuyat para maitaguyod ang kumpanyang ito mula sa isang maliit na talyer ng tahian hanggang sa maging pinakamalaking exporter ng damit sa rehiyon. Pero ngayong gabi, habang pinapanood ko siyang yumakap kay Selena Santos, ang modelong ginawa niyang muka ng tatak namin habang pinagtataksilan kami sa likod ng mga kurtina, alam ko ng husto ang bitag na inihanda niya para sa akin. Nang tawagin ni Adrian ang pangalan ko para umakyat sa entablado bilang CEO para sa opisyal na paggawad ng parangal sa mga manggagawa, naglakad ako ng may taas no. Pero bago pa man ako makarating sa gitna, isang grupo ng mga matatandang manggagawa mula sa aming lumang linya ng produksyon ang biglang umakyat mula sa kabilang bahagi ng entablado. May dala silang mga lumang karatula. Huwag kayong maniwala sa CEO na yan! Sigaw ng isang matandang lalaki habang nanginginig ang mga kamay sa galit. Si Maricel Quintana ang nagpahirap sa amin. Kitado ang sahod namin, pinag-overtime ng walang bayad at pinagsuot ng mga depektibong tela para lang kumita siya ng sobra. Latahimik ang buong bulwagan. Parang binuhusan ng yelo ang buong palikid. Napatigil ako sa paglakad. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha at ang pagkabingi sa biglang pagring ng aking tainga. Bago pa ako makapagsalita, lumapit si Adrian sa mikropono. Ang mukha ay nakapinta ang pinakamagaling niyang ekspresyon ng pagkabigla at matinding awa sa publiko. Para sa ikabubuti ng kumpanya at ng pamilya, kailangan kong pansamantalang bawiin ang posisyon ng asawa ko, ang mayabang at peking malungkot na sabi ni Adrian sa harap ng mga kumikislap na flash ng kamera, habang si Selena sa likuran niya ay nagtago ng isang mapanirang ngiti ng tagumpay. Naramdaman ko ang pag-ikot ng sikmura ko. Ang kirot ay hindi nagmula sa galit, kundi sa lalim ng patalim na isinaksak ng sarili kong asawa. Tumayo ako ng tuwid. Hindi umiyak. Hindi lumuhod. Tinitigan ko si Adrian ng diretso sa mga mata habang ang mga salita ay unti-unting bumuo ng isang matigas na pader sa dibdib ko. Nawala ang mga flash ng kamera, napawi ang mga wad na palakpakan, at naiwan ang amoy ng mamahaling pabango at malamig na hangin ng aircon sa grand ballroom ng gabing iyon. Hindi na ako nagpaliwanag sa harap ng mga mamamahayag. Alam ko na ang bawat salitang bitawan ko sa sandaling iyon ay gagamitin lamang nila para lalo akong idiin sa putik. Ayon sa desisyon ng Board of Directors na pinangunahan ng sarili kong pamilya sa tulong ng panggigipit ni Adrian, pansamantala akong sinpinde sa pwesto bilang CEO. Kinabukasan, sa halip na magmukmok sa mansyon ng mga Quintana kung saan tinitigan ako ng malamig at mapang-uyam na mga mata ng aking biyana na si Consuelo, dinala ako ng mga hakbang ko sa lumang suumay sa Jaro. Ito ang unang talyer na itinayo namin ni Adrian noong mga panahong wala pa kaming muwang sa malaking negosyo. Dito ko ginugol ang mga taon ng kabataan ko, hawak ang gunting at yeso, tinahi ang bawat damit na naging puhunan ng aming yaman na yon. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng maalingasaw na amoy ng langis ng makina at ang pamilyar na kaluskos ng mga lumang sewing machine. Si Mang Nestor, ang matandang tagapamahala na ilang dekada nang naglilingkod sa amin, ay napatigil sa pag-aayos ng mga rolyo ng tela. Ang mukha niya ay balot ng hiya at pag-aalala nang makita ako. "Ma'am Mari," ang mahina at nanginginig niyang tawag habang ibinababa ang hawak niyang metro. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahang hinawakan ang nanginginig niyang balikat at tinitigan siya ng may malambot ngunit matatag na mga mata. "Mang Nestor, alam ko na hindi ninyo ginusto ang nangyari kagabi sa entablado.
Alam ko na hindi kayo ang gumawa ng desisyong yon para siraan ako. Napayuko si Mang Nestor at sa sandaling iyon, tuluyan nang pumatak ang mga luha sa matanda niyang mga mata. Patawarin ninyo ako, Ma'am Mari. Wala kaming nagawa. Pinagbantaan nila ang pamilya ko. Sabi ni Sir Adrian at ng bagong tagapamahala na inilagay ni Ma'am Selina, kapag hindi namin ginawa ang pag-akusa sa inyo sa harap ng media, tatanggalin nila sa trabaho ang anak ko at aalisin ang scholarship ng apo ko. Naramdaman ko ang pagigpit ng aking lalamunan. Ang patalim ay hindi lamang tumusok sa akin, kundi pati na rin sa mga taong matagal naming pinagsilbihan at itinuring na pamilya. Kinuha ko ang isang rolyo ng tela sa tabi ko. Isang klase ng tela na imported, manipis at madaling mapunit. At itinapat ito kay Mang Nestor. Mang Nestor, ang mga telang ito na ginamit sa koleksyon ni Selina, hindi ito ang dekalidad na tela na binibili ng kumpanya natin sa mga lehitimong supplier. Ang mahinang sabi ko habang hinahaplos ang hibla ng tela. Ito ang murang supply na ipinasok sa bodega natin nung isang buwan nang walang aprobasyon ko. Sinadya nilang siriin ang kalidad para isisi sa pamamahala ko. Itinaas ni Mang Nestor ang kanyang ulo, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Diyos ko! Ibig sabihin, matagal na nila itong pinaplano? Tumango ako ng dahan-dahan habang ang mga mata ko ay tumingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang lumang makinang pinag-ugatan ng lahat. Oo, Mang Nestor, at sisiguraduhin ko na ang mga gumawa nito ay luluhod din sa sarili nilang bitad. Pagkakalabas ko sa lumang sungmay, dinala ako ng mga hakbang ko sa isang tahimik na kapehan sa tabi ng Iloilo River. Malamig ang hangin sa labas, ngunit ang init ng galit sa loob ng dibdib ko ay parang baga na ayaw mapawi. Kailangan kong malaman kung hanggang saan ang saklaw ng panlilinlang na ito, kung ang mga manggagawa ay ginawa nilang sangkalan, ibig sabihin ay may hawak silang mas malaking dokumento o kasunduan na nagbibigay kapangyarihan sa kanila para agawin ang kumpanya ng legal. Habang nag-aabang ako sa mesa, isang pamilyar na anino ang umupo sa tapat ko nang walang pasubali. Si Katie, ang nakababatang kapatid ni Adrian. Nakasuot siya ng mamahaling sunglasses, ang muka ay seryoso at may halong pag-alinlangan habang tinitigan ako. Bilang tagapamahala ng human resources at payroll ng kumpanya, siya ang may hawak ng bawat pirma at dokumento ng mga tauhan. Marie! Ang panimula ni Katie, ang boses ay mababa at pilit itinatago ang kubkaban. Huwag mo nang pilit imbestigahan ang tungkol sa payroll at sa mga tilang yon. Sinabi na sa akin ni Kuya Adrian na lumugar ka na lang. May mga dokumento rito na mas makabubuting huwag mo nang ungkatin para sa kapayapaan ng pamilya. Tinitigan ko si Katie ng diretso sa mga mata. Hindi ako kumurap. Pinagmasdan ko ang nanginginig niya mga daliri habang hinahawakan ang tasa ng tsaa. Para sa kapayapaan ng pamilya, Katie. O para sa sarili mong konsensya? Ang malamig kong tanong, ang boses ko ay matalas na tumagos sa pagitan naming dalawa. Alam ko na ikaw ang pumirma sa paglabas ng mga depektibong telang yon mula sa bodega. At alam ko rin na ikaw ang nag-utos sa payroll na baguhin ang sistema ng sahod na mga manggagawa para palabasin na ako ang nagkulang. Namutla si Katie. Ang tasa ng tsa sa kamay niya ay bahagyang tumapon sa gilid ng plato. Tumayo siya ng padalos-dalos, pilit na itinatago ang nanginginig niyang boses. Wala kang ebidensya, Mari. Kung may balak kang sira, si Kuya Adriano ang kumpanya, maghanda ka dahil hindi ka na magwawagi ngayon. Hawak namin ang board. Tumalikod siya at nagmamadaling lumayo. Ang mga yabag ay mabilis at magulo. Pero habang pinapanood ko siyang umalis, nakita ko ang isang manipis na puting sobre na nalaglag mula sa kanyang bag at lumapag sa sahig sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan akong yumuko at pinulot ang sobre. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang kopya ng lumang kasunduan sa pagluluwas ng mga damit nung nagsisimula pa lamang kami. Ang kontratang pinirmahan ko, 10 taon na ang nakalilipas. Pero nang suriin ko ang mga pahina, nanigas ang buong katawan ko. Ang mga letrang naglalaman ng mga kondisyon ay binago. Ang pirma ko ay pinalitan at kinopya gamit ang digital scanner,
at ang nakasaad dun ay ipinapaubaya ko ang buong karapatan sa pamamahala kay Adrian sakaling magkaroon ng anumang krisis sa pamamahala. Napakagat-labi ako hanggang sa lumabas ang lasa ng dugo. Hindi lang pala ito simpleng panloloko sa asawa. Isang malaking sabwatan ito para agawin ang buong buhay ko sa ibabaw ng papel. Ang gabi sa Iloilo ay tahimik, ngunit sa loob ng aking silid, ang bawat segundo ay parang mga patak ng lason na unti-unting pumapatay sa aking pag-asa. Hawak ko ang kopya ng wad na kontrata habang sinasalamin ng liwanag ng desk lamp ang mga linyang minsan kong pinagkatiwalaan. Hindi na lang ito usapin ng isang pamilyang walang utang na loob. Ito ay isang formal na pagnanakaw na pinlano ng mga taong kinilala kong asawa at kamag-anak. Kinaumagahan, dinala ako ng mga paako sa punong tanggapan ng kumpanya. Kahit na pansamantalang sinuspinde ako, may karapatan pa rin akong pasukin ang aking lumang opisina para kunin ang aking mga personal na gamit. Pagbukas ko ng pinto, nadatnan ko si Selena na nakaupo sa silya ng CEO. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa habang abala sa pag-aayos ng kanyang pulang kuko. Si Adrian naman ay nakatayo sa tabi ng bintana. May hawak na baso ng alak kahit 10:10 pa lamang ng umaga. Nang makita nila ako, dahan-dahang ibinaba ni Selena ang kanyang mga paa at numiti ng mayabang. Ang mga mata ay puno ng panunuya. "Oh, look who's here! Ang ating dating reyna!" Ang mapang-uyang nabati ni Selena. Ang boses ay paimbabaw na malambing. "May naiwan ka ba rito, Mari? O baka naman gusto mong tingnan kung gaano kaganda ang pamamahalaan namin ngayon na wala ka na sa landas namin?" Hindi ko pinansin si Selena. Tinitigan ko si Adrian, ang asawang minsan kong inakay sa hirap at ginawa ng pangalan sa industri, yang ito. Ang mukha niya ay namumula, halatang galing sa puyat at pag-inom, ang mga mata ay umiwas sa tingin ko. "Adrian," ang malamig kong tawag, ang boses ko ay walang bahid ng takot o pangamba. "Ilang taon mo na bang pinaplano ito? Ang pirma sa kontratang ito? Ikaw ang gumawa, hindi ba? Ikaw ang nagpalit ng mga kondisyon noon panahong nagkasakit ang tatay ko at nagtiwala ako sa iyo ng buong puso." Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Adrian. Nawala ang wag na kalmado, napalitan ng takot na hinaluan ng galit. Marahas niyang ibinaba ang baso ng alak sa ibabaw ng mesa hanggang sa halos matapon ang likido nito. "Huwag mo akong masumbatan, Mari!" Ang sigaw ni Adrian habang humakbang palapit sa akin ng may pagbabanta. "Ikaw ang walang utang na loob. Sinamantala mo ang apelyido namin para sumikat ang kumpanyang ito. Pero ang totoo, kung hindi dahil sa pamilya ko, isa ka lang hamak na tahurera sa kanto. Sa susunod na linggo, ibebenta na namin ang buong kumpanya sa mga investor mula sa Maynila at wala ka ng kahit na ano mahahawakan." Tumahimik ako sandali. Tiningnan ko siya mula ulo. "Ipagpatuloy ninyo ang pagpaplano ninyong magbenta, Adrian. Ang mababa at mariin kang bulong. Dahil sa sandaling iyuko ninyo ang mga ulo ninyo sa mga investor na iyon, sisiguraduhin ko na ang bawat pisong ninakaw ninyo ay babalik sa mga taong talagang nagpagod para rito." Tumalikod ako nang hindi na naghintay ng sagot nila. Iniwan silang dalawa sa loob ng opisina habang ang mukha ni Adrian ay namumutla sa matinding kaba. Habang nag-aabang ang buong lungsod ng Iloilo sa nalalapit na malaking kasunduan, si Adrian at Selena ay nagpakitang gilas sa pamamagitan ng isang marangyang press conference sa loob ng convention center. Nakatayo sila sa gitna ng entablado na pinalalamutyan ng mga mamahaling bulaklak at mga logo ng dayuhang investor. Suot ni Selena ang isang puting damit na gawa sa pinakamahal na tela, habang si Adrian naman ay nakangiti ng mayabang sa harap ng mga mamamahayag. Ang araw na ito ay simula ng isang bagong yugto para sa kumpanya. Ang mayabang na pahayag ni Adrian sa mikropono. "Sa tulong ng ating bagong global partners, ibinababa na natin ang mga lumang sistema na nagpabagal sa ating pag-unlad noong mga nakaraang taon. Opisyal na nating isinasara ang kabanata ng nakaraan." Naneod ako mula sa isang maliit na kape, at sa kabilang kalsada, hawak ang isang tasa ng kape na hindi ko man lang nagawang inumin. Sa tabi ko ay nakapatong ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga ebiden siyang nakuha ko mula kay Kitty at Mang Nestor,
kasama ang digital trail ng mga transaksyon na nagpapatunay na ang mga investor na kausap nila ay kabilang sa isang shell company na konektado sa mga offshore account ni Selena. Hindi lang ito pagbebenta ng kumpanya, isa itong formal na paglikas ng pera palabas ng bansa. Habang nagpapalakpakan ang mga tao sa loob ng hall, nakita ko si Katie na naglalakad palabas ng gilid ng gusali. Mukhang balisa siya, nanginginig ang mga kamay habang sinisubukang tawagan ng kapatid sa cellphone. Agad akong tumayo at sinundan siya patungo sa tahimik na pasilyo sa likod ng bulwagan. Katie? Ang tawag ko nang maabutan ko siya sa tabi ng fire exit. Napapitpit si Katie at muntik nang mabitawan ang kanyang bag. Nang makita niya ako, lalong namutla ang mukha niya. Mari, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na bago ka pa makita ni na Kuya Adrian. Katie, tingnan mo ang ginagawa nila. Ang kalmado, ngunit mariin kong sabi habang inilalabas ang isang litra tumula sa folder at ipinakita sa kanya. Hindi lang nila ako pinatalsik sa kumpanya. Ibinebenta na ni Adrian ang buong pinaghirapan namin sa mga taong lokuin lang din kayo. Kapag natuloy ang kasunduang ito, mawawalan ka rin ng mana dahil si Selena ang magmamay-ari ng lahat ng natitirang asset. Tinitigan ni Katie ang litrato, ang kopya ng kasunduan, kung saan ang pangalan niya bilang tagapagmana ay tinanggal na rin sa huling pahina ng mga dokumento na pinirmahan ni Adrian nang lingid sa kaalaman niya. Nanlaki ang mga mata ni Katie sa matinding gulat. Ang kulay sa kanyang muka ay tuluyang nawala. Hindi totoo yan. Niloloko mo lang ako, Mari. Ang nanginginig niyang bulong habang pilit na umiiling. Magtanong ka sa sarili mo, Katie. Ang sabi ko bago tumalikod. Gusto mo bang maging kasabot sa pagbagsak ng sarili mong pamilya? O gusto mong maging bahagi ng pagliligtas nito? Madaling araw noon nang makaramdam ako ng marahas na pag-uga ng pintuan sa aking tinutuluyan. Nang buksan ko ito, si Katie ang tumambad sa akin. Wala na ang kanyang pagmamataas. Basang-basa siya ng ulan, nang inginig ang buong katawan at ang mga mata ay mugto kakaewas sa katotohanan. Agad siyang pumasok sa loob ng walang pahintulot. Ibinagsak ang isang makapal na flash drive sa ibabaw ng lamesa at lumuhod sa harap ng aking mga paa. Marie, tama ka. Ang basag at nanginginig niyang hikbi habang sinasabunutan ang sariling buhok sa tinde ng pagsisisi. Nangyari na nga ang hinala mo. Kagabi, narinig ko silang nag-uusap ni Selena sa silid-aklatan. Matapos nilang makuha ang pirma ko sa huling dokumento, plano pala nilang itapon kaming lahat. Sabi ni Kuya Adrian, kapag naibenta na ang kumpanya, ipapadala niya si Mama sa isang nursing home sa Maynila. At ako naman ay palalayasin ng walang kahit isang sentimo. Napakunot ang nuko habang nakatitig sa flash drive. Dahan-dahan ko itong pinulot. Ano ito, Katie? Lahat ng sikreto nila. Ang sagot ni Katie habang pinupunasan ang kanyang luha. Mga bank statements ng offshore accounts ni Selena, ang mga pekeng kontrata na pinagawa niya, at ang recording ng pag-uusap nila kung paano nila pinlano na palabasin na ikaw ang nagbulsa ng pondo ng kumpanya noong nakaraang taon. Hiniram ko sa laptop ni Kuya Adrian habang natutulog siya. Tiningnan ko ang nakababatang kapatid ng asawa ko. Ang babaeng minsang tumingin sa akin ng may matang mapang-uyam at paghamak ay ngayoy nakaluhod, humihimi ng saklolo sa taong minsan nilang tinangkang tapusin. Hindi ako nakaramdam ng saya sa pagbagsak niya. Ang naramdaman ko ay ang bigat ng katotohanan na kapag ang kasakiman ang namuno sa isang pamilya, walang sinuman ang ligtas sa pagkaingon ng sarili nitong apoy. Inabot ko ang kamay ni Katie at tinulungan siyang tumayo. Kung gusto mong itama ang pagkakamali mo, Katie, hindi sa akin ka dapat humingi ng tawad, kundi sa mga manggagawang dinamay ninyo. May kaya ka pang baguhin bago tuluyang gumuho ang lahat sa araw ng pagladdan ng kontrata sa susunod na linggo. Napatango si Katie nang may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Ang takot ay tuluyang napalitan ng pagnanais na ipaghiganti ang sarili niyang pamilya laban sa sarili nitong kadugo. Isang gabi bago ang nakatakdang pinal na paglagda ng kontrata, ang buong bahay ng mga Quintana ay mistulang isang bulwagan ng pagdiriwang. Si Adrian at Selena,
ay nagtipon ng ilang malalapit na kaibigan at kasosyo para sa isang inuming pasasalamat sa loob ng kanilang mansyon. Naka-standby ako sa loob ng lumang sumay sa Jaro kasama si Katie at Mang Nestor. Pinag-aaralan namin ang bawat detalye ng mga dokumentong nakuha namin mula sa flash drive. Ang bawat numero sa bank statements ay malinaw na nagpapakita ng paglilipat ng pondo mula sa account ng kumpanya patungo sa isang dummy account na pag-aari ni Selena sa Singapore. Hindi lamang ito simpleng pagbebenta ng negosyo. Isa itong pormal na nakawan na may basbas ng sarili kong asawa. Mari, handa na ba ang lahat para bukas? Ang tanong ni Katie habang nanginginig ang mga kamay na nagtitimpla ng kape para sa amin sa sulok ng kape. Natatakot ako. Kapag natuklasan nilang nakuha natin ang mga ito, baka balikan nila tayo. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Lumapit sa bintana. At tinitigan ang dilim ng gabi sa labas kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod ng Iloilo. Kati, ang takot ay mawawala lamang sa sandaling harapin mo ang totoo. Bukas, sa mismong araw ng paglagda nila, tatapusin natin ang palabas na ito. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang lumang kaibigan na abogado na dalubhasa sa corporate law, pati na rin ang ilang opisyal mula sa National Bureau of Investigation na nag-aabang na rin ng hudyat para sa pormal na investigasyon. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa tamang lugar na. Ang natitira na lamang ay ang huling eksena sa entablado kung saan ang mga nagbabalat kayong tupa ay tuluyang mahuhubaran ng maskara sa harap ng buong madla. Dumating ang pinakahihintay na umaga. Ang araw ng pinangapaglagda ng kasunduan sa pagitan ng kumpanya at ng mga dayuhang mamumuhunan. Ang Grand Ballroom ng isang kilalang hotel sa Iloilo ay punong-puno ng mga mamamahayag, negosyante at mga miyembro ng Board of Directors. Sa gitna ng entablado, si Adrian ay nakatayo na may dalang niiti ng tagumpay, habang si Selena naman ay kumikinang sa kanyang suot na mamahaling gintong bestida, handang-handa ng pirmahan ang kontrata na magbibigay sa kanila ng milyon-milyong dolyar. Nanunod ako mula sa likuran ng gulwagan, suot ang isang simpleng itim na blazer, kasama si Mang Nestor at ilang manggagawa mula sa sungmay. Wala kaming dalang ingay, kundi ang isang makapal na folder na naglalaman ng katotohanan. Mga kaibigan, mga kasosyo, ang panimula ni Adrian sa mikropono. Ang boses ay puno ng kayabangan. Ngayon ay opisyal nating isinasara ang matandang kabanata ng kumpanyang ito para salubungin ang isang mas modernong pamumuno. Narito na tayo para sa pinal na lagda. Kinuha ni Selena ang panulat habang ang mga kamera ay nakatutok sa kanilang mga kamay. Ngunit bago pa man dumikit ang dulo ng panulat sa papel, mabilis kong itinaas ang aking kamay at naglakad patungo sa gitna ng pasilyo. Sandali lang. Ang malinaw at matatag kong sabi, ang boses ko ay umalingaw sa buong tahimik na bulwagan. Natigilan si Adrian. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang namuo, napalitan ng namumulang mukha sa gulat at labis na pagkairita nang makita akong naglalakad palapit. Mari? Anong ginagawa mo rito? Ang sigaw ni Adrian, pilit na itinatago ang kaba habang sininyasan ang mga gwardiya na pigilan ako. Huwag ninyong papasukin ang babaeng yan. Isa siyang dating empleyado na sinisira ang okasyong ito. Hindi ako pinigilan ng mga gwardiya dahil sa likod ko ay biglang pumasok ang dalawang opisyal ng pulis, siya kasama ang aking abogado, habang sa malaking LED screen sa likod ng entablado ay biglang umilaw ang isang listahan ng mga bank accounts. Hindi ako narito para manggulo, Adrian. Ang kalmado kong sagot habang itinaas ang makapal na folder. Nandito ako para basahin ang totoong nilalaman ng kontratang malapit ninyong pirmahan. Natahimik ang buong Grand Ballroom sa isang iglap. Ang mga mamamahayag ay nag-unahang itapat ang mga lente ng kanilang kamera sa akin at kay Adrian na ngayon ay namumutla na parang pinagpala ng kamatayan. Marina Quintana, wala kang karapatang gambalain ang pagtitipong ito. Ang nanginginig at galit na sigaw ni Adrian habang pinipilit niyang agawin ang mikropono mula sa MC. Security, alisin ninyo ang babaeng ito rito. Hinihiling ko na arestuhin siya sa paglabag sa pribadong pagtitipon. Pero bago pa makagalaw ang mga gwardiya, humakbang palapit ang abogado ko kasama ang mga opisyal ng pulisya
At sa isang senyas, ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay nagbago ng imahe. Lumitaw doon ang mga dokumento ng bangko, ang mga opisyal na pahayag mula sa mga dummy accounts sa Singapore, at ang mga digital trail ng pera na direktang inilipat mula sa pondo ng kumpanya patungo sa pribadong bulsa ni Selena. Hindi si Marina ang lumalabag sa batas, Ginoong Adrian Quintana. Ang malamig at pormal na pahayag ng abogado ko sa mikropono. Kayo at si Binibining Selena Santos ang nahaharap na yon sa kasong qualified theft, money laundering at pagtatangkang ipagbili ang mga asset ng kumpanya sa pamamagitan ng pamemek ng mga dokumento at pirma. Lumingon ang mga dayuhang mamumuhunan sa isa't isa, ang kanilang mga mukha ay balot ng matinding pagkabigla at galit nang makita ang mga ebidensya ng korupsyon. Ang pinuno ng mga investor ay tumayo mula sa kanyang upuan, binitiwan ang hawak na folder at tiningnan si Adrian ng may matalim na pandidire. Ito ay isang malaking panlilinlang, ang galit na sabi ng dayuhang investor. Kinakansela namin ang kasunduang ito ngayong sandali rin. Si Selena, na kanina pa kumikinang sa kanyang mamahaling gintong bestida, ay biglang napaluhod sa gilid ng entablado. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak habang pilit niyang hinahawakan ang braso ni Adrian. Kuya Adrian, sabihin mo sa kanila na hindi totoo ito. Sabihin mo na kasinungalingan ang lahat ng ito. Pero si Adrian ay parang taong nawala ng kaluluwa. Nakatitig lamang siya sa malaking screen, ang mga kamay ay nanginginig, at ang bibig ay nakanganga habang paulit-ulit na sinasabing, Hindi maaari. Akin ang kumpanyang ito. Hindi na nagtagal ang palabas ng kasinungalingan. Sa isang senyas mula sa mga opisyal ng batas, ang mga pulis ay umakyat sa entablado at ipinuwesto ang mga posas sa mga pulsuhan ni na Adrian at Selena. Ang mga flash ng kamera ay nagunahang kumislap, hindi na para sa kanilang marangyang tagumpay, kundi para sa kanilang nakakahiya at makasaysayang pagbagsak sa harap ng buong industriya. Si Selena ay humahagulgol na, habang pilit na nagpupumiglas sa mga pulis. Sinisisi si Adrian sa bawat sigaw, habang dinadala siya palabas ng bulwagan. Ikaw ang nagsabi na ligtas ito. Sabi mo kayang kaya mong pigilan si Mari. Niloko mo ako, Adrian. Si Adrian naman ay parang basahan na hinila ng mga awtoridad. Lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay pakiusap at puno ng pagsisisi. Subalit huli na ang lahat. Ang bawat hakbang niya palayo ay patunay na ang korupsyon. At kasakiman ay hindi kailanman magwawagi laban sa katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Katie na naglalakad palapit sa akin mula sa gilid ng entablado. Mugto ang mga mata niya at nanginginig ang mga labi. Tumigil siya sa harap ko, dahan-dahang lumuhod at humingi ng tawad sa lahat ng kasalan ng ginawa niya sa akin at sa pamilya. Mari, patawarin mo ako sa lahat ng naging bahagi ko, ang hikbi ni Katie. Nabulag ako sa pangako nila. Patawarin mo ako. Inabot ko ang kanyang kamay at dahan-dahan siyang itinayo. Kati, ang pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap sa totoo. Tinutulungan mo kaming ibalik ang tama, at yon ang simula ng iyong kapatawaran. Nang lumabas ang mga tao at humupa ang alon ng mga mamamahayag, naiwan ako sa gitna ng malaking bulwagan. Huminga ako ng malalim. Ang kumpanya ay sa amin na muli. Ang mga manggagawa ay ligtas, at ang dumi na nagtangkang sumira sa pinaghirapan namin ay tuluyan ng tinanggal. Lumipas ang ilang buwan mula ng araw na yon sa Grand Ballroom. Ang gulto ng hustisya ay mabilis na umikot. Si Adrian at Selena ay nahaharap na yon sa mga patong-patong na kasong kriminal habang nakakulong habang naghihintay ng paglilitis. Walang ni isang kaibigan o mamumuhunan ang dumalaw sa kanila. Ang pamilya Quintana ay tuluyang nadurog sa kahihiyan, at ang pangalang dati ay iginagalang sa Iloilo ay ngayon ay naging simbolo ng kasakiman at kabiguan. Nasa loob ako ng maluwag at maliwanag na opisina ng CEO. Ang mga pader ay natatakpan ng mga balangkas ng aming mga bagong proyekto, at sa labas ng bintana,
Tanaw ang masiglang galaw ng mga manggagawa sa sumay sa Jaro. Hindi na ito ang kumpanyang pinapatakbo ng takot at panggigipit. Sa pamamagitan ng bagong sistema na itinatag ko, ang bawat mga gagawa ay may boses, may tamang benepisyo, at may bahagi sa bawat tagumpay na inaani namin. Isang hapon, habang binabasa ko ang mga huling ulat sa pananalapi, kumatok si Mang Nestor. Pumasok siya sa silid, bitbit ang isang lumang kahoy na kahon na naglalaman ng mga unang gamit sa pananahi na ginamit namin nung nagsisimula pa lamang kami. Ma'am Mari, ang magalang at nakangiting bati ng matanda. May nagpadala nito sa gate para sa inyo. Galing daw kay attorney. Mga dokumentong naibalik na sa pangalan ninyo ng buo at walang sabit. Tinanggap ko ang kahon, dahan-dahang binuklas ito, at hinaplos ang lumang gunting at metro na nakalagay sa loob. Ang mga ito ang nagpatunay na ang bawat sugat at bawat hirap ay may kaukulang kabayaran kung hindi ka susuko sa gitna ng bagyo. Kinausap ko si Mang Nestor tungkol sa pagpapalawak ng kooperatiba ng mga manggagawa. Ibinahagi ang mga plano para sa susunod na taon kung saan ang mga karaniwang tahi ay magkakaroon ng sarili nilang tatak na kilala hindi lamang sa rehiyon kundi maging sa buong bansa. Wala na ang anino ng pag-aalinlangan. Ang kumpanyang ito ay hindi na kailanman magiging sandalan ng mga taong walang utang na loob. Ito ay naging tahanan ng mga taong tunay na nagpahalaga sa bawat hibla ng katapatan at pagod. Isang maaliwalas at maliwanag na hapon sa Iloilo ang sumalubong sa pagsasara ng kabanatang ito ng aking buhay. Ang mga sinag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana ng bagong ayos na suangmay, nag-iiwan ng ginintuang ningning sa mga rolyo ng telang nakahanay ng maayos. Sa bawat sulok, ang tunog ng mga makinang tumatahi ay parang isang masayang musika ng kalayaan, walang takot, walang panggigipit, kundi purong kasipagan at pagkakaisa. Nakatayo ako sa gitna ng silid, suot ang aking paboritong puting apron, hawak ang isang matalim na gunting sa aking kanang kamay. Sa tabi ko, si Mang Nestor at ang iba pang mga manggagawa ay masayang nag-uusap habang tinatapos ang mga bagong disenyo para sa darating na International Expo. Si Katie, na ngayon ay tahimik nang nagtatrabaho sa Departamento ng Kalidad para ituwid ang kanyang mga pagkakamali noon, ay lumapit sa akin at nag-abot ng isang tasa ng mainit na tsaa na may ngiti ng taos-pusong pasasalamat. Hindi na ako ang babaeng yumuko at umiyak sa gilid ng entablado noong gabi ng trahedya. Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay naging patunay na ang karangalan ay hindi nabibili ng apelido o nasusukat sa kayamanan ng iba. Ito ay tinatahi ng paunti-unti gamit ang sarili mong mga kamay. Ang bawat hibla ay binubuo ng katotohanan at katapangan. Itinaas ko ang aking ulo. Tinitigan ang labas ng bintana kung saan tanaw ang malawak na kalangitan ng Iloilo. Handa na ako sa bukas. Isang bukas na ako ang may hawak ng gunting, ako ang nagdidisenyo ng pattern, at ako ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng aking sariling buhay. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa ibabaw ng Iloilo River, nag-iwan ng magandang kulay kahel at lila sa kalangitan. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa dulo ng mahaba at matinding paglalakbay na ito, sa huling hinto ng kwento kung saan ang mga luha ng isang manggagawa ay naging patak ng tagumpay at ang mga linyang tinahi sa dilim ay naging liwanag ng katarungan. Salamat sa inyo sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama kay Maricel hanggang sa huling sandali ng kanyang pagbangon mula sa pook ng panlilinlang. Naaalala ko pa ang gabing yon, nang bigla siyang isinuka ng entablado kung saan ibinuhos niya ang buong buhay at pawis ng kanyang kabataan, habang ang taong pinag-alayan niya ng lahat ay tumindig para idiin siya sa putik. Kay sakit marinig ng mga paratang na pilit ipinasa sa kanya, pero masakit isipin na sa mundong ito, may mga taong kayang isanla ang sarili nilang dugo at pamilya para lamang sa pansamantalang karangyaan at pera. Ang kwentong ito ay salamin ng libu-libong pusong tahimik na nagtitiis sa likod ng mga pintuan ng pagsasamantala, isang paalala na ang katatagan ng isang babae ay walang katulad kapag ang kanyang dangal at suamay na pinaghirapan na ang nakataya. Sa palagay ninyo, kung kayo ang nasa posisyon ni Maricel, kaya ba ninyong patawarin ang mga taong nagtangkang ubusin ang inyong buong pagkatao?
O pipiliin ba ninyong gamitin ang bawat hibla ng katotohanan para gumuho ang kanilang mga kasinungalingan? Nasaan man kayo ngayon habang pinapakinggan ang audio na ito, marahil ay nakaupo kayo sa loob ng inyong tahanan. O kaya ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho. Kamusta na ang inyong mga araw? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin, ang inyong sariling karanasan ng pagbangon sa comment section. Dahil dito, palaging may taong nakikinig at nakakaunawa sa inyo. I-like at i-share na rin ang kwentong ito para maabot pa natin ang ibang pusong kailangan ding magpalakas ngayon. Maging matatag kayo, magtiwala sa inyong sariling mga kamay, at tandaan na ang bawat sugat ay may katumbas na telang, naghihintay na tahihin tungo sa magandang bukas.